Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong pangyayari sa ASEAN at ang mahalagang ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang paglahok sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Alamin natin kung paano isinulong ng Pilipinas ang ating pambansang interes sa gitna ng mga usaping pang-ekonomiya, pangkapayapaan at pangrehiyon. At kung paanong ang mga ito ay may direktang epekto sa ating bansa at sa pang-araw-araw nating buhay. Sa dulo ng video ay sasagutin natin ang mahahalagang tanong gaya ng ano ang mga naging tagumpay ng Pilipinas sa ASEAN Summit? Ramdam ba natin ang mga pagbabagong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? At alin sa mga tagumpay na ito ang personal na nakakaapekto sa inyong pamilya? Kung handa ka na, simulan na natin ang kasalukuyang pangyayari sa ASEAN at Pilipinas, ulat ng Pangulo. Sa nakaraang summit, masayang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang mabungang resulta ng kanyang pakikilahok sa 43rd ASEAN Summit at related summits sa Jakarta, Indonesia, kung saan isinulong niya ang interes ng bansa sa regional gathering. Sa isang press statement, sinabi ng Pangulo na lumahok siya sa 12 leaders-level meetings, kabilang ang Australia, Canada, China, India, Japan, Republic of Korea, United States, at United Nations. In these meetings, I promoted and highlighted key interests in ASEAN, such as food and energy security, migrant workers protection, climate change, and digital transformation, issues that are of strategic importance to the Philippines. Sa mga pagpupulong na ito, itinaguyod at itinampok ko ang mga pangunahing interes sa ASEAN tulad ng seguridad sa pagkain at enerhiya, proteksyon ng mga migranteng manggagawa, pagbabago ng klima at pagbabagong digital. Mga isyong may estratehikong kahalagahan sa Pilipinas ayon sa Pangulo. Dagdag pa niya, fellow ASEAN member states and some external partners highlighted the importance of a rules-based international order. They also maintain that ASEAN is a competitive and integrated regional economy, underpinned by the principle of centrality. Binigyang diin ng mga kapwa ASEAN member states at ilang mga panlabas na kasosyo ang kahalagahan ng isang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Pinaninindigan din nila na ang ASEAN ay isang mapagkumpetensya at pinagsama-samang regional na ekonomiya na pinagbabatayan ng prinsipyo ng sentralidad. ASEAN Plus 3 Summit. Nakiisa rin ang Pangulo sa ASEAN Plus 3 Summit kasama ang mga ASEAN member states, China, Japan, at Republic of Korea sa pagtalakay sa mga larangan ng pagtutulungan tulad ng food security, climate change, digital economy, at iba pa. Sa East Asia Summit na dinaluhan ni Marcos, tinalakay ang malawak na isyong estratehiko, pampolitika at pang-ekonomiya na magkakaparehong interes at alalahanin. We discussed regional and international issues, during which I emphasized the importance of a rules-based international order, especially in the disputes in the South China Sea, inasmuch as they affect not only our nation, but also the entire region. Tinalakay namin ang mga issue sa rehiyon at internasyonal, kung saan binigyang diin ko ang kahalagahan ng isang nakabatay sa mga patakaran na internasyonal na kaayusan, lalo na sa mga pagtatalo sa South China Sea, dahil nakakaapekto ito hindi lamang sa ating bansa kundi pati na rin sa buong rehiyon. Aniya. Dagdag pa niya, I reaffirmed that the Philippines is committed to the peaceful resolution of disputes and called on all countries to continue upholding freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS. Muli kong pinagtibay na ang Pilipinas ay nakatuon sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan at nanawagan sa lahat ng mga bansa na patuloy na itaguyod ang kalayaan sa paglalayag at overflight sa South China Sea alinsunod sa international na batas, kabilang ang 1982 UNCLOS. Tinalakay din ang iba pang makabuluhang panrehiyon at pandaigdigang issue kabilang ang sitwasyon sa Myanmar, ang denuclearization ng Korean Peninsula at ang tunggalian sa Ukraine. Sa sideline ng summit,
nagsagawa ang Pangulo ng impormal na pakikipag-usap kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US Vice President Kamala Harris sa pagpapalakas ng kooperasyon sa mga pangunahing larangan na may parehong interes. Nagkaroon din si Pangulong Marcos ng mga bilateral na pagpupulong sa mga pinuno ng Cambodia, Canada, Cook Islands, India, Republic of Korea, at Vietnam. Gayon din sa Pangulo ng World Bank Group kung saan nagkaroon sila ng matatag at tapat na produktibong mga talakayan. Pag-uusap tungkol sa ekonomiya. Sa usapin ng ekonomiya, iniulat ng Pangulo ang pagsaksi sa paglagda ng Philippines-Republic of Korea Free Trade Agreement or FTA na nagpapakita ng iisang pangako ng dalawang bansa sa kanilang parehong paglago at pag-unlad. The FTA will strengthen our bilateral trade and investment relations with the Republic of Korea, especially as it generates jobs and contributes to the Philippines' value proposition as an ideal regional hub for smart and sustainable investments. Patitibayin ng FTA ang ating bilateral na relasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa Republika ng Korea, lalo na kung ito ay bumubuo ng mga trabaho at nag-aambag sa value proposition ng Pilipinas bilang isang perpektong regional na hub para sa matalino at napapanatiling pamumuhunan, sabi niya. Sa sideline din ng summit, nakipagpulong si Marcos sa mga nangungunang executive ng mga piling kumpanya ng Indonesia na gustong palawakin ang kanilang presensya sa Pilipinas. At sinabing uuwi siya na may dalang $22 milyong investment commitments sa mga lugar na mahalaga para sa mga pagsisikap sa pagbawi ng ekonomiya tulad ng agrikultura at digital na ekonomiya. Masaya ding ibinalita ng Pangulo na ang Pilipinas ang host ng ASEAN 2026 sa halip na sa 2027. Mga mahahalagang tanong. Ano-ano ang mga tagumpay na nararanasan ng Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN mula sa ulat ng Pangulo? Kung susumahin natin, ang Pilipinas ay nakakuha ng maraming magagandang benepisyo mula sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit. Una, naitulak natin ang mga issue na mahalaga sa pang-araw-araw nating buhay tulad ng seguridad sa pagkain at enerhiya. Ibig sabihin, kasama ang Pilipinas sa pagbuo ng mga paraan para masigurong hindi tayo nauubusan ng pagkain at kuryente, lalo na sa panahon ng krisis. Ikalawa, mas pinagtibay ang proteksyon para sa mga OFW. Dahil milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa, malaking bagay na mas binibigyang pansin ng ASEAN ang kanilang kapakanan at karapatan. Ikatlo, napag-usapan ang climate change at digital transformation, dalawang napakahalagang issue ngayon. Ang pagtuon sa digital economy ay nagbubukas ng mas maraming trabaho at oportunidad sa Pilipinas. Isa pang malaking bahagi ay ang paninindigan ng Pilipinas sa South China Sea. Sa summit, muling pinagtibay ng bansa na dapat ay mapayapa at naaayon sa batas ang pagresolba ng mga sigalot na mahalaga sa ating seguridad at kabuhayan. At syempre, kasama rin sa mga tagumpay ang paglagda natin sa Free Trade Agreement kasama ang South Korea at ang pagpasok ng $22 milyong na investments para sa agrikultura at digital economy. May long-term benefits ito para sa mga Pilipino. At para sa huli, nakuha natin ang hosting ng ASEAN 2026 na nagdadala ng karangalan at oportunidad sa bansa. Nararamdaman ba natin sa kasalukuyan ang mga pagbabagong dulot ng pag-unlad ng Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN? Kung tutuusin, oo, unti-unti, ramdam natin ang mga pagbabagong ito kahit minsan ay hindi natin diretsong napapansin. Halimbawa, mas nagiging madali at protektado ang trabaho sa ibang bansa dahil sa pinalakas na protection para sa migrant workers. Para sa mga pamilyang may OFW, malaking bagay ito. Ramdam din natin ang paglago ng digital services mula sa online shopping, digital payments, hanggang sa remote work. Parte ito ng push ng ASEAN para maging digital ready ang buong rehiyon. Sa aspeto naman ng pagkain at supply ng kuryente, napapansin natin na mas may koordinasyon at paghahanda ang mga bansa sa rehiyon kapag may problemang kinakaharap tulad ng krisis o sakuna.
At syempre, ang mga pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea na madalas nating marinig sa balita. Ayan mismo ang epekto ng aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa ASEAN. Hindi man agad-agad ang resulta, pero ang direksyon ay papunta sa mas matatag at mas handang Pilipinas. Sa mga tagumpay na nabanggit, alin sa mga ito ang nararanasan mong nagaganap sa inyong pamilya? Depende sa sitwasyon ng pamilya, pero malamang ay may isa o higit pa rito ang nararanasan ninyo. Kung may kamag-anak kayong OFW, tiyak na nakikinabang sila sa mas pinatibay na proteksyon at pulisya para sa migrant workers. Kung may negosyo o gumagamit kayo ng online payments, delivery apps, o online work, nakikita na ninyo ang epekto ng digital transformation na itinulak sa ASEAN. Kung ang pamilya ninyo ay may kaugnayan sa agrikultura o naghahanap ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya, malaking tulong ang papasok na investments sa mga sektor na ito. At kung napapansin ninyo na mas aktibo ang usapan tungkol sa South China Sea at seguridad ng bansa, bahagi ito ng mas malakas na paninindigan ng Pilipinas sa international community. Sa madaling salita, maaaring hindi natin napapansin araw-araw, pero unti-unti nang nararamdaman ng mga pamilya ang epekto ng mga tagumpay ng Pilipinas sa ASEAN. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kabuuang ulat sa naging papel ng Pilipinas sa 43rd ASEAN Summit. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.